So ngayon mga sir, i-share ko naman sa inyo yung pag-asinta sa magandang paa ng manok. So sa theory po, ito yung natural way po ng manok. Yung tahid po ang natural weapon. So ito talaga yung pinapalo ng manok, yung tahid niya. So yung tari na kinakabit natin, hindi alam ng manok. Hindi niya alam ng manok yun. So ngayon, ang pagkakabit po natin sa magandang paa ng manok ay hindi po nalalayo sa direksyon ng tahid. So para sa akin, ang pinakamagandang kabit ng tari na naayon sa tahid, hindi po actually nakapantay dyan. So may mga nagkakasa na yung sinasabi nila na biak tahid. So kung saan nakagitna yung tahid na yan, yun, dyan nila papadaanin yung likod ng tari sa gitna ng paa na yan. So yun po ang biak tahid. So sa 1 o'clock po, medyo dito lang siya babaybay. So pag ipinalo ito ng manok, pasok din po yung tari. Okay? So kakabitan po natin to ng 1 o'clock sa 1 o'clock setting sa magandang paa ng manok. At ipapakita ko po sa inyo yung angle ng tari sa katahid. Okay mga sir, at sasapin na natin ito at lalapatan natin ng tari. So ito po, nakabitan na natin ito ng tari. Ngayon, explain ko mabuti yung natural weapon, which is yung tahid niya. So sa normal na paa, ito pong nakataas po ito. Yan. So kung ininormal na hila mo po, normal na hila, so approximate po ay naka 1 o'clock setting siya. So ganyan po. Ang pagsipat po niyan, yung pinakalikod ng tari yung titignan nyo, hindi yung nakaganyan yung tari or nakaganyan. Okay, so yung pinakalikod po yung titignan nyo. Ngayon po, dito na tayo sa natural weapon. So ito po yung natural weapon ng manok. So ito po yung pinapalo niya. So sa 1 o'clock setting, ito po yung tahid niya. So, kung makikita po natin, ayan po siya. So hindi po nagkakalayo yung angle ng tahid sa 1 o'clock setting. Okay po, sa magandang paa ng manok po ito ha. So pag pinalo ito ng manok, yung natural weapon niya, yung tahid, ay pasok na pasok po yung 1 o'clock setting. Okay mga sir? So pag bubaba po kayo dyan, mga 12:30 na asinta, so parang gaganyan na po siya. So kung titignan mo po mabuti, parang pasampal na lang yung dito na po yung tatama sa kanya. Parang pasampal na yung palo niya, pag ganun. Parang pasampal na yung ang tama ng tari sa manok, hindi na patusok siya. So parang pag ganun na siya. Okay mga sir? So hindi ko naman po sinasabi na yung 12:30 na asinta is hindi po mapatay. Marami pong mga idol natin o mga veteranong mananari ang gumagamit niyan. Ang 12:30 na asinta, pumapatay po yan. Pero sa akin po, in-explain ko lang yung malapit sa natural weapon, yung dulo. Kaya pag pinagsama mo yung natural weapon sa 1 o'clock setting, ay mas malapit po yung angle ng dulo ng tari niya. Mas lamang po yung patama niya kaysa sa ibang asinta. Para sa akin po yun.
So tips ko lang po yon sa mga beginners na hindi ko naman sinasabi na ito na yung pinakamagandang asinta. Para sa akin po, yung 1 o'clock setting ay malapit na malapit po siya sa angle ng direksyon ng natural weapon. Kaya mga sir, pwede po kayong mag-comment kung meron po kayong ipapademo sa akin. Pwede po kayong mag-suggest ng asinta na gusto nyo. I-demo po natin kung medyo naguguluhan kayo. So i-upload po natin dito para hindi naman ako masyadong magaling magtari. May share ko sa inyo yung idea ko kung may katanungan kayo. So yun lang po at maraming salamat.